Welcome to Donmar TV News Channel. Dumistansya si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa nangyaring gulo sa Partido Demokratiko Filipino Lakas ng Bayan o PDP laban. Ito matapos siyang akusahan ng distraction o smokescreen lamang ang Go Duterte tandem para sa tunay na kandidato na si Mayor Sara. Ayon kay Mayor Sara, hindi dapat siya sisihin nila Senator Coco Pimentel at PDP laban Executive Director Ron Monsayak sa nangyayaring gusot sa partido. Anya hindi pa rin siya last 2 minutes na klase ng tao at maingat siyang nag-oorganisa at nagsasagawa ng implementasyon. Matatandaang nahati sa dalawang paksyon ang PDP laban kung saan ang isa ay inendorso ng Go Duterte tandem habang isa pang paksyon ay pinamumunuan ni Pimentel at Monsayak. Abay, nilinaw rin naman ni Senador Coco Pimentel na hindi nagbula sa kanilang panig ang pagkaladkad naman sa pangalan ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para susapin pa rin ang pag-apili ng dadalhing kandidato ng PDP laban. Ayon kay Pimentel, yung mga payag niya sa mga nakalipas na araw ay nakasentro kay Energy Secretary Alfonso Cusi at Attorney Melvin Matibag. Git nito, hindi niya isinasali sa internal na banggaan ng kanilang partido ang isang outsider. Una rito ay pinuna ni Mayor Sara nga yung panig ng grupo ng kanyang ama dahil sa paggamit daw sa kanyang mga pangalan para sa mga isyu na nagkawatak-watak na ang PDP laban. Ang alkalde ay nagtataguyod din ng hugpong ng pagbabago na isang regional political party. Sa iba namang mga balita, naniniwala ang ilang opisyal ng PDP laban mula sa Pacquiao faction na bahagi lamang ng pagtatakip ang Go Duterte tandem sa 2022 presidential elections. Ayon kay Ronald Monsayak, ang executive director ng PDP laban, nais lamang daw itago ng grupo ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang tunay nilang kandidato na si Mayor Sara Duterte upang maiiwas sa mga batikos ang mayor. Si Monsayak ay kabilang sa tinuligsan ni Mayor Sara Duterte sa statement kung bakit siya daw ang nasisisi sa pagkakawatak-watak ng PDP laban. Ang alkalde ay mayroong sariling regional party na hugpong pagbabago. Ayon pa sa statement ng Pacquiao Pimentel Group na PDP laban, kanilang nakikita na ang Go Duterte tandem ay maaring opisyal na mag-withdraw sa presidential at vice presidential race anumang oras mula sa filing of certificates ng candidacy hanggang sa katanggahalian ng mismong election day. Meron na umanong utos sa makinarya at sa mga supporters na iboboto si Mayor Sara Duterte bilang presidente sa halip na si Pangulong Duterte. Samantala sa politika pa rin, doon naman tayo sa paksyon ni Secretary Cusi ng PDP laban nila sa magpupulong na raw bukas. At may buong detalye naman si Bombo Dave Vincent Pasit. Nakatakdang pag-usapan bukas ng National Executive Council o NEC ng PDP Laban Cusi faction sa kanilang weekly meeting ang Vice Presidential bid ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa halalan sa susunod na taon. Kinumpirma ito mismo ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag sa mensaheng kanyang ipinadala sa Bombo Radio matapos na matanong kung paano tinanggap ng partido ang balita na handa si Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang ituloy ang Vice Presidential bid nito sakali mang tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa si Davao City Mayor Sara Duterte. Kahapon sa isang statement, inanunsyo ng PDP Laban Cusi faction na tinanggap na nga ni Pangulong Duterte ang endorsement nila na tumakbo bilang vice-presidente sa 2022 elections matapos na mailatag sa kanya ang popular calls ng konseho ng partido para sa continuity ng mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Pero kaninang tanghali sa magkahiwalay na panayam, sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles at Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi na isama sa iniring Talk to the People public address kagabi ang pagbanggit ni Duterte na bilang delikadesa ay hindi ito tatakbo sa halalan sa susunod na taon kung matuloy naman ang presidential bid ng kanyang anak na si Mayor Sara. Sa kabilang dako para sa PDP laban, sinabi ni Matibag na tuloy ang pagtakbo ni Duterte sa pagka-vice-presidente. Si Davao Mayor Sara Duterte naman may welta sa PDP laban at sa nilulutong Bongo Duterte tandem para sa 2022 elections. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Davao. Nagbigay ng kanyang pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio patungkol sa lumalabas ngayon na impormasyon na magtatandem sina Senator Christopher Bongo
at Pangulo Rodrigo Duterte sa 2022 national election. Una nito, humingi ng tawad ang alkalde sa kanyang ina patungkol sa kanyang inilabas na pahayag kung saan kanyang sinabi na una na umanong ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na tatakbo ito bilang vice-presidente at si Senator Bongo ang makakatandim nito bilang Pangulo. Dagdag pa ng alkalde na nakatanggap siya ng sulat mula sa President for consideration kung saan laman ng unang sulat ang nagsabi kung bakit kailangan nitong i-endorso ang Go Duterte tandem habang ang isa ay nagmungkahi na magiging katandim niya bilang vice-presidente si Bongo. Ayon kay Mayor Inday, kung magdidesisyon sina Pangulo Duterte at Go, mas mabuti umanong ipaalam nila ito sa publiko. Mas mabuti rin umano na magpresenta ang dalawa kung ano ang maibibigay nila sa bansa at paano nila matutulungan ang mga Pilipino. Pinayuhan rin ni Mayor Inday ang dalawa na huwag siyang isali sa mga usapin nila at gawin siyang rason para tumakbo at hindi tumakbo ang mga ito sa darating na eleksyon. Dapat rin umanong hindi siya sisihin ni Senator Pimentel at Romuald Monsayak kung ano ang sinapit ng kanilang partido at hindi umano niya kasalanan kung hindi nakatanggap ng respeto mula sa mayorya ang mga ito mula sa partido na kanilang kinabibilangan. Sinabi rin ni Mayor Inday na hindi siya last 2 minutes person at iniiwasan muna niya ngayon na maging political punching bag sa isang partido na hindi organisado. Nalinaw ngayon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakadepende pa rin kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang pagtakbo sa pagka-vice-presidente ng Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 general elections. Inulit ni Secretary Roque ang sinabi ng Pangulong Duterte kagabi na kung tatakbo si Mayor Sara bilang presidente ay out na ang Pangulong Duterte dahil sa hindi pwede ang Duterte tambalan. Bunsod naman ng delikadesa. Narito pa ang dagdag naman ng pagpapaliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Well, una I will quote the words of the President kasi sinulat ko po yan as he was speaking. I quote, kung tatakbo si Mayor Sara, Bong will not run for president. If Sara runs, out na rin ako because of delikadesa. Hindi po pwedeng dalawa kami diyan. So yun po ang mga binanggit na salita ni Presidente. Yung ipinakita po ay yung mga sinabi ni Presidente kung hindi nga po tatakbo si Mayor Sara. But I think ang naging mensahe ni Presidente, it's the call of Mayor Sara Duterte. If she runs, then Senator Bongo and he will not run. Naki Mayor Sara na po yan. But in the words of the President, if Mayor Sara decides to run, then she will be the candidate. At dahil nga po sa delikadeza, wala pong pag-asa ang Duterte ticket. Ipinahayag man ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtanggap sa nominasyon ng PDP laban sa kanya bilang Vice Presidential Candidate sa 2022 national elections kagabi, tila hindi pa rin ito pinal. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang bahagi ng pahayag ng Pangulo na hindi kabilang sa iniering public address kagabi na kung magdesisyon na ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na tumakbong presidente, hindi na tuloy ang plano nitong pagtakbo sa eleksyon dahil sa issue ng delikadesa. Kinumpirma naman ito ng isa pang palace official na si Cabinet Secretary Carlo Nograles sa panayam sa programang Politiscoop. Ang narinig ko lamang po si Pangulong Duterte na sinabi niya po na pag tumakbo si Mayor Inday Sara pagka-presidente, ang sinabi niya po ay hindi siya tutuloy, no? As it stands, no, sa kanyang pag-isip, sa kanyang as it stands right now, ang kanyang sinabi po ay parang hindi niya yata gusto na magkaroon ng ganyan klaseng tandem. So kung tatakbo si Mayor Inday, siya na lang daw po ang hindi natutuloy. Ang isang Duterte, sabihin, ang isang Duterte running for the highest office, ibig sabihin. Para isa lang ang Duterte tatakbo, no? Doon sa President, Vice President. Ngayon, si Senator Bongo naman din po, I think he's always been consistent din. Mayor Sara runs. If Mayor Sara runs, hindi rin siya tatakbo pagka-presidente, obviously. And besides, he has not given any statement yet. No? Exactly. Na tatakbo ba siya ng Pangulo o hindi. At lagi niya sinasabi, last na siya.
Samantala, inihayag naman ni Davao City Mayor Sara na kinumpirma sa kanya ng ama ang pagtakbo nito bilang VP at si Senator Go bilang presidente at nakatanggap siya ng liham mula sa Pangulo para ikonsidera. Una, ang paliwanag kung bakit dapat niyang i-endorso ang Go Duterte tandem at ikalawa, tanggapin si Senador Go bilang kanyang vice-presidente. Payo ni Sara, panindigan na ng mga ito sa publiko ang desisyong Go Duterte tandem. Dagdag pa nito, ihinto na ang pagdamay sa kanya ng ama at senador sa kanilang political plans. Hindi rin anya siya dapat gawing dahilan ng mga ito kung tatakbo ba o hindi sa eleksyon. Bagkus, dapat ipresenta na lamang ng dalawa sa publiko kung anong maiaalok at maitutulong sa mga Pilipino. Gate din ng alkalde, hindi siya last 2 minutes person at hindi rin political punching bag ng PDP laban. Sa kabila ng kontrobersya, tuloy pa rin ang plano ng PDP laban sa September 8 National Convention ng partido na formal na nominasyon sa presidente bilang vice presidential contender at Senator Go bilang presidential candidate sa 2022.